Kuya ka pa noon. Papakasal lang pala ako ngayon. Kuya. Mahal. Malinaw sa akin na ang dahilan kung bakit tayo nakatayo rito sa altar ng Diyos ay dahil lamang sa Kanyang mayamang biyaya at habag sa ating dalawa. Sabi ko dati, hindi na ako mag-aasawa. Maglilingkod na lang ako sa Panginoon. Hanggang sa waling hiling ako. Pero nakita ng Diyos na mas mainam na ako ay may kasama. Hindi siya nagkamali. Ikaw yung Kanyang pinadala. Mapalad akong naranasan kong magkaroon ng isang CA asombrado sa panandaliang buhay ko na to. Gusto kong maunawaan mo na hindi lang ito isang sulat, ngunit isang patotoo na ang Diyos ay tunay na mabiyaya. Gaya ng lagi kong sinasabi sa iyo, na ngayon ay uulitin ko rito sa banal na altar. Ikaw ang pisikal na representasyon ng biyaya ng Diyos sa buhay ko. Madalas ako nakikita ng mga tao sa harapan bilang Pastor David. Kilala nila ako bilang Pastor David. Kaya lagi mong sinasabi noon na ang blessed mo kasi pinakita ng Diyos ang isang side ko. Makulit. Alam mo kung nasa itong mic, sasabihin mo pa makulit na makulit. Pero sa totoo lang, akong pinagpaala. Dahil nakita mo ako bilang David. Nakita mo mga laban ko. Yung mga totoo kong laban. Pero tumindig kang kasama ko. Nakita mo ang kahinaan ko. At ikaw ang naging kalakasan ko. Nakita mo rin kahit ang mga pagkakamali ko. Pero lalo mong ipinamalas ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. At nung hindi na ako maintindihan ng marami, inunawa mo ako. Hindi mo ako inalisan. Tinanong mo ako noon, sabi mo, bakit ako? Anong nakita mo sa akin? Bakit minahal mo ako? 500 times niya nang tinanong yun. Love, hindi ko nakita si CA. Nakita ko si Jesus kay CA. Kaya, kung paano akong minahal ng Panginoon, ganun mo ako minamahal. Kung paano niya akong pinatawad, ganun mo ako pinatawad. Kung paano niya ako binigyan ng pagkakataon, ganun mo ako binigyan ng pagkakataon. Kung paano siya handang ibigay ang lahat sa akin, kaya mo rin isakripisyo ang lahat para sa akin. Kaya, haalagaan kita. Poprotektahan. Paglilingkuran. Lalong pagkakatiwalaan. Pakikinggan. Sabi ko sa kanya, siya ang boses next kay Holy Spirit. Kailangan sumunod ka. At may influensya pag nagsalita. At higit sa lahat, mamahalin kita kung paano minahal ni Kristo ang simbahan. Kaya, hindi ko lang pagbubutihan sa ministry. Pag-uusayan ko rin ang ministry. Dahil mula ngayon, ikaw na ang unang ministry ko. Na bago ang iba, asawa ko muna. Kahit bago pa ang mga anak natin, asawa ko muna. Bago ang simbahan, asawa ko muna. Bago ang body of Christ, asawa ko muna. Bagong preaching, asawa ko muna. Bago ang lahat ng bagay, asawa ko muna. Kasi ikaw na ang ministry ko. Bago pa man ang ibang tao, ikaw ang higit na mahalagang pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Kaya mamahalin kita hanggang nabubuhay pa ako. Sa pamamagitan mo, naging buhay sa akin ang sinasabi ng Biblia sa Kawikaan chapter 19 verse 14 na mamana sa magulang ang bahay at kayamanan. Ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Amen. Sigurado ako, galing ka sa Diyos. Galing ka mismo sa puso ng Diyos. Walang duda. Kaya susunod akong lalo sa Panginoon upang maging mabuti at tapat na leader sa iyo at sa ating magiging pamilya. Maglilingkod ako sa Panginoon upang maging mabuting ehemplo sa ating magiging mga anak. Saksi ang dambanang ito kung gaano kita minahal. At salamat sa Diyos dahil sa akin ka ikinasal.
I love you, mahal. Hanggang sa aking huling hininga. Mamahalin kita ng sobra. Sulitin mo na ako kasi sa langit magkapatid na lang tayo. Talaga ni Pastor David. I love you. I don't care kung ano sabihin ng ibang tao against sa'yo. Hindi magbabagong respeto ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. At ang pagtingin ko sa'yo. Mahalaga ka sa Panginoon. Malinaw sa akin yun. Kaya tuturing kitang mas mahalaga kayo sa buhay ko. Mula ngayon, ikaw na rin ang buhay ko. I love you. And I had the privilege to stand in this altar with you. I love you with the love of God. I love you. Even to the generations to come. Yan lang po. Let's give him a round of applause.